guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, daliin ko lang to kasi yung amo kong lalaki is lumabas, nag-gym. So baka pabalik na yun, marinig ako. Ayan, so for today's video, ilang interview nga ba yung pagdadaanan natin or ilang interview nga ba ng employer's interview yung kailangan nating malagpasan bago tayo makakuha or ma-hire. So, meron akong subscriber. Her name is Gretchen Sala. So, from Light and Hope din siya. And 7 employers interview yung napagdaanan niya bago siya na-hire as helper. So, kaya yung mga baguhan dyan or nag-apply and katulad niya, una, pangalawa, pangatlong interview, tapos akala nyo na-hire na kayo, tapos biglang walang update, walang sabi-sabi kung ano nangyari, kung ikaw natanggap ka ba doon sa interview na yun, ganun. Basta pag in-interview kayo ng employer and walang update sa inyo pagkatapos makaraan ng isang araw, pangalawang araw, tapos walang sabi yung agency na, ay Genevieve, hinire ka nung in-interview, nag-interview sa'yo, ganun. So, wag na kayong umasa. Ibig sabihin nun, hindi kayo yung napili nila. So, kasi sa isang employer, umaabot ng 6-5 yung pinagpipilian nila. Meron kasi silang mga perspective eh. May napagdadaanan na yan sila sa mga helper nila dati. Katulad nung naging helper ng kapatid ng amo ko. Bata siya, first timer katulad ko. And, naka-finish ng contract, nag-renew. Nung nag-renew na doon na naging pasaway. Yun nga, hindi na umuwi sa gabi or umuwi lasing, nagbabar, ganyan. So, hindi na siya umuwi. Tapos, yun nga, dati puro mga bata yung hinahire. Kaya nga na-hire ako na first timer in bata. Kasi yun yung perspective nilang magpamilya. Na kapag first timer bata, maano siya, madali lang. And hindi ganun ka, hindi ganun ka hirap pakisamahan, yun yung inintindi nila. Pero nung nangyari yun sa helper na kapatid ng amo ko, nagbago na yung perspective niya. Bumalik na naman siya sa pagkuha ng 40 years old na katulong. So, yung katulong niya ngayon is 40 years old na naman. And, baka yung pagka umalis ako dito, baka palitan din nila ng 40 years old. Kasi dati, mga 40 plus din yung pinalit. Kaso nga, yung last na 40 plus din ng amo ko, hindi sila magkasundo ng bata. Siyempre, tahimik siguro yun yung bata. Napaka-active, napaka-daldal. Hindi na matigil yung bunganga kakasalita. Kaya parati siyang may sore throat dahil sa ginagawa niya. So, buti na lang yung ugali ko is ganun din ba? Madaldal din ako. Pinaglihi daw kasi ng mama ko sa gunting. Pinaglihi daw ako sa gunting kaya hindi daw tumigil yung bibig ko kakasalita. So, match kaming dalawa. Magkasundo kami, yung amo ngang babae. Yung amo ko ngang babae hindi na makatagal sa bata eh. Nagagalit na siya tapos hindi niya na kinakausap pagka ayaw niyang kausap yung bata, ayaw niya ng kabanding kung hindi lang dahil may activity, ayaw niya, mas gusto niya ako na lang mag-alaga. Kasi nga, ang na ng bata, hindi niya na nga makontrol eh. Hindi na siya tinatawag na mommy guys, yung amo ko. Siya tinatawag. Ang tawag sa kanya always Amy. Hindi niya sinaway. Hanggang sa paglaki nito, hindi na siya tatawagin mommy nito. Tatawagin na siyang Amy. Grabe. Ilang na yan. Nagsimula lang yan. Tawag-tawag niya nung kami. Ano pangalan ng mami mo? Parang nag-uusap lang kami ba? Tas ganyan. Tapos biglang naging Amy. Naging Amy. Hala ngayon kahit maraming tao, tinatawag niya na yung mama niya na Amy. So ngayon, yung amo kong babae, na-shock yung matanda. Sabi niya, ha? Kasi nga narinig niya mismo sa bata, Amy! Ganun. Ha? Amy? Ganun yung matandang babae. Kasi nga, iba na. Tapos yung lalaki, minsan natatawag niya pang daddy. Pero, kadalasan din tinatawag niya din Adrian. Ganyan. So, nawawala na siya ng galang. Hindi ko maturuan kasi hindi sinasaway ng mama. Dapat sa mama mismo nagsimula. Kahit anong turo ko, kung hindi nila pinagbabawal, tutuloy-tuloy yun ng bata. So, yung interview guys is paswertihan lang talaga. Pag para sa'yo, para sa'yo. Kaya, basta may employer's interview, bigay nyo lang yung pinaka-best nyo. Huwag kayong kabahan kasi doon kayo mauutal, doon kayo magrarambol-rambol yung sa utak nyo pag kinabahan kayo. Ganyan nangyari sa kanyang in-interview ako na ito. Noong una, kalma ako, chill lang ako kasi may employer na ako doon sa kabila. Kung ayaw niya sa akin, ito yung amo ko. Kung ayaw niya ako, okay lang, chill lang ako kasi meron na ako doon eh. Kampante na ako ba kasi may amo naman na ako. So namimili lang ako ngayon kung sino yung gusto kong
puntahan. So, pero nung sinabi niya na 3 lang sila sa bahay, parang yun yung magic word sa akin, na yun yung hinahanap ko, yun yung perspective, or yun yung nilulook forward ko, na dapat yung magiging amo ko, 3 lang sila sa bahay, and bata, dapat babae, walang pet. Hay, ito lahat sa kanya. Doon ako kinabahan, doon ako nagpanik, doon ako hindi nakasagot ng tama, na hindi naman sa hindi nakasagot ng tama, pero parang nagtatrying hard na ako ba, kasi gusto ko na ako yung i-hire niya, gusto ko na ako na yung piliin niya. So, buti na lang kamo, nung time na yun, patapos na yung interview, kasi tapos na kami sa lahat-lahat, sa mga ulam, sa mga ganyan. Tapos na sila lahat mag-interview. Yun na yung time na sinabi ng babae sa akin, ikaw may itanong ka sa amin. Tapos yun, tinanong ko siya kung ano yung pangalan nila, and ilan kayo sa bahay, ganun. Tapos nung sinabi niyang 3, doon na ako nag-rumble. So, buti ka mo, last part na yon, konti na lang yung natira. Siguro mga 3 minutes na lang yung meron kami noon na interview pagkatapos. Pero kung sinabi niya yun nung bago pa lang, baka nag-ano na yung utak ko, ganyan. So, ayun guys, huwag kayong mawala ng pag-asa, yung mga nag-give up agad dyan. Basta apply kayo ng apply. Halimbawa, sa Light in Hope kayo, pumunta muna kayo ng ibang agency, yung hindi nangunguha ng passport. Kasi yung Light in Hope, kinukuha nila yung passport para hindi na kayo makapag-apply sa iba. Assurance nila ba? Kaya bago ako nagpunta sa kanila, nagpunta muna ako sa Kings, nagpa-interview ako doon. Doon hindi kinukuha yung passport, siniserox lang. So, ayun. At least may pending ako na application kay Kings. Meron ako dung na binibenta din ako dito sa Hong Kong. Ayan, katulong ni ganyan. So meron din ako doon, pinagpipilian din ako ng mga employer. And sa Light in Hope, doon ako pa-interview. Nakadalawang interview ako ng agency dito sa Hong Kong. Yung una is yung Hints. Online lang kami. Pero yung isa is pumunta mismo siya. Yan yung agency ko dito sa Hong Kong. Asia Selective. Pumunta talaga siya dun sa Pilipinas. Dumating siya umaga, diretso agad siya sa amin, and then yun, interview agad siya, salang agad, and then pagkahapon guys is pumunta agad siya balik sa Hong Kong. So ganun lang yung ginawa niya, pinili niya kami talagang. Kaya siguro yung pangalan ng agency niya is Asia Selective, kasi yun yung minamarket niya doon sa mga amo. Sinasabi niya, ako mismo yung pumili niya, nakita ko personal, ganyan. So yun yung niya, kaya marami siyang mga employer na hawak, kasi nga maano yung serbisyo niya ba, and mabilis yung process. Kaya amo ko, buong pamilya dito na may mga katulong sa amo ko, lahat yun is galing doon sa sa kanila, sa agency na yun. Kaya pa-interview kayo ng pa-interview, and huwag kayo mawala ng pag-asa. Wala akong update doon sa kasama kong nagpa-interview. Siya, mapursige yun siya guys. Kaso mataba siya. Pero hindi naman siya ganun kataba. Sabi niya nagda-diet na daw siya ngayon, pero ayaw pa rin ng agency, may black pa din. Nung una, hindi niya ginalingan sa interview, pero nung huli na, nakakakuha na siya ng tips sa akin, kasi always kami magkasama. So, sinasabi ko sa kanya, ganitong gawin mo, tinitraining ko na siya, pinapasaulo ko na sa kanya, kasi gusto ko na sabay kami ba. So, nung nandun na, personal na kasing interview, nakita yung katawan niya. Kung sa interview lang, sabi niya, lusot na ako, Jen, sabi niya ganun. Ang galing-galing ko na sa interview, doon na lang talaga sa katawan ako nagbase. Sinabi ko naman na kaya ko namang maging maliit, may 2 months pa naman mag-diet, ganyan, sabi niya. Pero sabi ng agency is kailangan daw muna mag-diet ako bago ako magpa-interview uli sa kanya. So ayun, hindi ko lang alam, pero push pa din siya ng push, hindi siya tumitigil. Kaya feeling ko nandito din yun siya sa Hong Kong, kasi marami namang matataba dito, hindi naman siya sobrang taba talaga. Ang lang is kailangan talaga dito. Tsaka yung mga matataba sa Pinas, tanggapin na yan dito dapat sa Hong Kong, kasi pagdating dito sa Hong Kong, pumapayat din naman yung mga katulong, hindi ka papayat sa trabaho. So mataba ako pagdating, tingnan nyo yung mukha ko ngayon. Sabi ng kung mukha na daw akong Indiana, kasi nga yung mata ko, itim na yan dito sa baba. Tapos lumaki na yung mata ko, and then ayan, ganyan na yung mukha ko. So ayan, wala na tayong magagawa, kailangan natin ng pera Ayan, so huwag kayong mawala ng pag-asa, apply lang ng apply,
Meron akong isang video na nandun lahat ng mga agency. Nandito din yan sa YouTube sa short video ko. Konti lang naman yung short video ko. Hanapin nyo dyan yung mga agency na pinanglapag ko, yung mga legit agency sa Pinas na hiring as domestic helper bound to Hong Kong. So yun, applyan nyo yan ang applyan. Kasi ako guys, wala naman sa plano ko to na mag-apply. Tapos biglang, kasi late na ako natutulog sa Pinas. Alas 3 na ng madaling araw, and gising ko niyan 1:00 or alas 12. Ayan, so marami akong oras mag-cellphone kasi nakakalabas ako ng trabaho alas 10. So alas 11 bahay na ako, kumakain ako nagsi-cellphone. Tapos wala na akong ginagawa niyan. Ni paghugas nga hindi ko magawa. So lapag ko lang yung diyan, yung pinagkainan ko, yung yung asawa na ng kapatid ko yung naghuhugas. So higa na ako, diretso ako sa kwarto. So yan, marami akong time mag-cellphone. Hindi ako nanonood ng mga video-video. Nandun lang ako nakafocus sa mga agency. Kasi pag nasimulan mo maghanap ng mga agency, susunod-sunod na yan. So hinanap ko muna yung address ng Kings. Sabi daw, baba daw akong ganito sa MTR. Nakalimutan ko na kung ano yun. Basta sinundan-sundan ko lang and tanong-tanong lang ako. Tapos pagdating ko doon, always puti yung suot nyo na polo shirt. Mas advantage yun, mas malinis tignan, and no makeup kapag nag-apply. Ayan, so pagdating doon, ayun, observant pa ako, and nung time na yun, hindi ko pa alam kung makakaalis ako. Muntik na nga akong mag-give up kasi nagpasa ako sa Kings 1 month na yung, magwa 1 month na yung ko doon, walang update. So February ako nagpasa, February 25 ata, and nainip ako na walang update. So ginawa ko March 7 or 15, pumunta na ako ng Kings. Yung Kings ay yung Light in Hope. Nag-scroll ako sa sa YouTube. Nakita ko sila ganyan yung mga katulong doon na nagsasalita, ganyan. Hi, my name is Genevieve, ganyan. Nag-introduce yourself. So hinanap ko. Tapos puro ganun, bound to Hong Kong, ganyan. Please choose me as your domestic helper, ganyan. Sabi ko, sinearch ko ngayon sa Facebook, nakita ko doon, ang daming likes. And then may nag-post na hiring ang first timer, looking for first timer, ex-abroad, ex-Hong Kong, as domestic helper, bound to Hong Kong, ganyan. Tapos minessage ko ngayon yung babae, nag-reply. Minessage niya ako yung pangalan ko daw, yung address, and then kung ilang taon, kung may tato, ganyan, kung may ganyan. Tapos tinanong ko, okay lang ba yung may operation? 2 years ago na. Sabi niya, punta ka na lang dito sa office, report ka. Meron kaming interview ng agency sa Hong Kong sa ata yun, Martes. Ayan, so sakto, day off ko. Ay, pumunta ako doon, and then pumila-pila ako, yun, nagpa-interview ako, natanggap. So parang na-addict ako ba, na-challenge ako kapag ini-interview ako, tas nalulusutan ko, or natatanggap ako ba sa mga interview. So nagpa-interview uli ako next week, tapos ayun, natanggap ako, and doon ako nagkaroon ng employer. So lahat ng interview, isa lang yung interview ko na employer, and ito, natanggap ako kaagad. Yung isa is natanggap din ako as helper, hindi ako in-interview nun. Swerte yun, pero hindi para sa akin, kasi nagpipray ako kay God always na sana ibigay yung para sa akin, kasi nga alam ng Diyos na tamad talaga ako, wala talaga akong alam. So ayan, matino pa yung kamay ko hanggang ngayon guys. So maano pa din yan, mapilantik pa. Hindi na nga lang ganun kalala, pero dati mas malala yan nung hindi pa ako nagtatrabaho dito. So pray lang ako na God, kung para sa akin, bigyan mo ako ng sign. And nung time na yun, parang naumay na ako ba, napagod na ako sa Pinas, kasi nga paulit-ulit na lang yung trabaho ako, tapos uwi ng bahay, tapos yung naiiwan lang sa akin kada sahod 4,000, tapos magsha-shopping pa ako. Wala nang tira, kakain pa ako, milk tea pa. So wala na. Sabi ko, paano ako makakapag gusto ko kasing magretiro na, alam mo yung pahinga na kaagad. Ayoko na, gusto ko katabi ko na yung pamilya, yung mama ko, sa edad na ganyan yung gusto ko. Gusto ko nga 29, tapos ko na pero hindi ko nagawa. Andito pa din ako. Pero at least nasimulan ko na. Yun yung target ko dati. Pero kasi hindi siya na short, kulang. So, extend ulit. Pero at least dito guys, malaki yung maipon mo basta magtitipid ka lang. And makakapundar ka talaga kahit papano. Nagta-target ako na matapos yung bahay, makabili ng lupa. Mura lang yung lupa sa amin. Lalo yung mga, sakahan, yung mga taniman ng mais sa gilid ng
ilog, ganyan. So, meron doon 35,000. So, gusto kong i-push yun. And merong nag-offer sa akin na bumili ng baka. Pero nakita ko yung baka sa Pinas, guys, is nakatali siya. And alam mo ba, ginawa ng magnanakaw? Nakatali yung ulo ng baka. Tapos yung katawan, tinanggal yung mga malaman-laman, iniwan yung ribs, tsaka yung laman loob sa loob. Tapos tinanggal, pinagpuputol yung mga paa. As in, kinatay nila ng nakatali lang. Tapos iniwan lang nila yung mga laman loob, tsaka yung ribs ng baka. So, natatakot akong ganyan. Hindi pa naman ako yung nagbabantay. So, risky siya and sayang yung pera. Gusto ko lupa. Ayan, kahit bundok, basta merong lupa. Kasi sa huli, pag nataniman mo yan ng mga kahoy sa huli, malaki talaga yung benta mo yung mga kahoy, ganyan, prutas. At least sa huli, kapag gusto mo siyang ibenta, mahal na siya. So, yun yung target ko ngayon. And kaya naman, kung meron ngayon sa amin na nagbibenta ng lupa, sabi ko 35,000 or 30,000, kaya kong kunin. Yun nga lang, gagapang ako sa hirap, sa pagod, and sa baka ma-stress ako ba. Kaya ko naman, kasi meron namang pautang yung Shopee tsaka Gload. Yung Shopee ko, yung pautang niya is 37,000, yung Gload ko pautang niya 24,000. So, kaya naman, pero ang tanong, yung pagbabayad, kasi nagbabayad pa ako ng utang dito. So, ayun lang guys, na-share ko lang. Basta huwag kayo mawala ng tiwala sa sarili. Practice more, practice. Every interview is meron kang makukuhang aral, meron kang tips na makukuha, and i-apply mo ngayon sa next mo na interview uli. So, thank you for watching and congratulations, Gretchen. So, parating siyang nakikita or nagko-comment sa mga video ko dati, and ngayon is natuwa ako kasi nga nakakuha. And sabi niya 7 interview. So, grabe yun. Pag ako nag-give up na ako nun. So, ganun talaga guys, tiyagaan. And worth it yan kapag ganyan. Thank you for watching and I love you.